Most people lose money not because they're ignorant, but because they want quick, fast, and easy money. Kung bakit? Tune in, don't tune out. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Usapang investment tayo. Sa araw na ito, we need to understand investment is not about speed. It's all about understanding. The most mistakes that people make, they invest in something that they do not understand. That's number one. Number two, they want quick, easy, and fast money. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin, I will show you how Steve Jobs invested attention first, in understanding first, before i-invest on anything. Sagutin mo muna sa isip mo to, may pinasok ka na bang investment dati na akala mo tama, pero alam mo na nagdududa ka, pero ginawa mo pa rin, tapos ang ending ay nagkamali ka. Type meron kung meron. So let's make this relatable. Maybe ikaw naghahanap ka ngayon ng investment sa crypto, a business idea, a side hustle, stock market, or a career move. Everyone around you will tell you this, pasok ka na, sayang ang oras, don't miss out, baka mahuli ka. Pero alam mo, dito kailangan natin matutunan kay Steve Jobs, who is a billionaire and successful at what he's doing. May ibang rule siya. Ang rule niya, hindi siya nagmamadali. He invested in education and attention first. Kaya kung tatapatin kita ngayon, pressure ka ba na mag-invest dahil, yun nga, feeling mo nahuhuli ka? O nag-i-invest ka dahil naintindihan mo yung risk? The reality is this. One thing that I've observed from the life of Steve Jobs, he doesn't really get into something that he doesn't understand. Kaya for all of his life, kung makikita mo lahat ng negosyo ng inumpisan niya, it's all about technology. Kaya nga, before resources, tinatanong niya sarili niya, talagang, naintindihan ko ba yung papasukan ko? Na parating na-skip ng karamihan ng tao. Sino po sa atin dito, again, uulitin ko, may pinasok ka na negosyo dahil pwedeng malaking pagkakakitaan, pero napakalayo sa linya mo. Type me sa comment section. And here's the reason why most people fail. Because they mistake activity for intelligence. Basta may pinapasukan ka, may tinatry ka, ibig sabihin, matalino ka. Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular program. Alam mo, sa totoo lang, hindi lahat ng pwedeng pagkakitaan ay dapat mong pasukin. Bakit? Kasi nga, kung malayo yan sa core competence mo, imbis na kumita ka, malulugi ka. Naalala ko tuloy, again, may isang OFW na lumapit sa akin at sinabi, Chinky, magpo-for good na ako. Ano sa palagay mo magandang negosyo na dapat kong pasukan pag nag-for good ako? Tanong ko sa kanya, ano yung trabaho mo? Chef ako for 30 years. Alam mo, bagay sa'yo? Hardware store. Natawa. Tapos sabi, ano alam mo sa hardware store? Sabi ko, anong alam mo? Cook? Ano yung pinakamalapit sa Cook restaurant? Ba't ka nagtatanong sa akin? So, nagigets nyo. Number one, alamin mo kung saan ka talaga magaling. So, nung na-realize po ni Steve Jobs, magaling talaga siya. Yan ang passion niya talaga. Electronics, digital, and everything. Yun nga, he went all in. The iPhone wasn't a test. It wasn't a side project. It was a full commitment. Diba? Ano po nangyari? Bago siya pumasok, nagkaroon muna siya ng clarity na alam niya kung ano ang gagawin niya. Kaya nga kung ikaw ang tatanungin ko, kung alam mo may paniniwala ka na magaling ka sa isang bagay na ito, bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin ginagawa? Why are you still treating this as just your backup plan? Isip-isip. Kaya tatanungin kita, Kimi2220, Vanji de las Reyes, Tony MS de la Cruz, 26, mga Iponario Club members po natin. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin talaga nag-uumpisa? Kaya kung gusto mong matutunan kung ano po yung process sa sistema, there are 3 simple steps that we can learn from Steve Jobs. Number 1, invest in education before money. Pag-aralan mo muna. Kung hindi mo naintindihan, huwag mo pasukan. That's number 1. Number 2, start something that you're good at. Kung saan ka magaling, dun ka. And then number 3, scale only when it starts working. Kung nagwo-work na, ibig sabihin, pwede nang palakihin. Kaya nga tatanungin mo sa sarili mo, ano yung bagay na gusto mo pasukan na hindi mo pa naunawaan? Number 2, saan ka pa talaga magaling? And number 3, meron ka ba nakita na nagwo-work? Baka doon mo kailangan mag-focus, katulad ni Steve Jobs. Kaya nga si Steve Jobs po, naging successful siya dahil patient siya. Kung clear ang vision pero wala pang results, anong ginagawa niya? Kino-continue lang niya, ini-improve niya, hindi siya nagpapanik. Kaya kung tatanungin kita, ano isang bagay na kailangan mo talagang baguhin para mabago ang iyong output? Hindi lahat ng opportunity at pagkakakitaan ay pwede sa iyo.
Number 1, unawain mo muna. Number 2, magaling ka ba? At number 3, find something that works and that's the time you scale. Kaya tatanong kita, for the next 30 days, anong pwede mong talagang matutunan? Ano yung proof of concept na pwede mong gawin? At ano pang pwede mong palakihin? Sana natuto kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.